1 to 11. Okay, now dito po, pinamagalan po ng ating topic, ang ating discuss po is all about keeping exercise yourself unto godliness. When it comes to exercise po, marami pong mga Kristiyano kailangan mag-exercise. Marami mga tao na kailangan mag-exercise. Pag nakita niyo na po ng inyong katawan ay bilog, kailangan niyo na pong magpawisan. Sabi po nila. At kung kailangan niyo naman ang katawan niyo po ay slim, kailangan niyo pa rin po mag-exercise. So pag nasa katamtaman ang inyong katawan, ang inyong level ng katawan ay nasa tama lang, katamtaman, pasok hindi na ba dapat mag-exercise? Kailangan niyo pa rin mag-exercise. Kaya nga sabi nga po, nag-isa pong manunulat, mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Alam niyo po, ay ang mga teenager, tatanungin ko, sino ang sumulat noon? Teenager na na. Sino sumulat ng mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla? Ha? Taga Cebu. Yoyoy Rebillame ako. Yoyoy Rebillame. Willie Rebillame? Si Yoyoy Rebillame. Okay. Para daw sumigla natin katawan, kailangan mag-exercise tuwing umaga. Bakit tuwing umaga? Sa umaga po kasi, nandun po yung sariwa sa lahat. Di ba? Sariwang hangin, araw, kailangan natin kainitan, kailangan din po natin magbilat, at lahat ng mga yan na ginawa ng Diyos ay para sa tao. Tandaan niya ha, ito ha, lahat ng nilikha ng Diyos, bago nilikha niya ang tao, in the final po, sa pang-anim na araw, bago niya nilikha ang tao, nilikha niya muna ang kailangan ng tao. Ano ang kailangan ng tao? Yun ang dapat natin gamitin. Di ba? Gamot, mayroong gamot nilikha ang Diyos. Di ba? Pagkain, may pagkain na nilikha ang Diyos. Oh, so drinks, mayroong mineral na nilikha ang Diyos. Di ba? Ano ba? Prutas, mayroon. Di ba? At hindi nga lang niya nilikha yung po mga chichirya. That's right. Hindi niya nilikha ang soft drinks. Di ba? Likha na ng tao yun eh. Nag-deform o na-forma po sa ganito pamamaraan. Now, in verse 7 po, makikita natin sa verse 7, sabi nito, but refuse profane and old wives' fables. And exercise, dito ko po kinuha yung pamagat, exercise thyself rather unto godliness. Bakit ka sinabi ito? Sinabi ni Apostle Paul kay Timothy. Si Timothy, isang young pastor, isang young preacher, pero dito po ay in-encourage po niya si Timothy. And also the young preacher, the young man, the baby Christian, and also the little child, kung tawagin po sa Old sa New Testament, ay ito po yung mga Kristiyano na nangangailangan po nito. Right. Let's pray. Panginoon po rin, Diyos, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita at kami po, Diyos, inyong tulungan, maintindihan, maunawaan sa inyo po namin tinatakubil ang aming pag-aaral. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na gawa. Ibisin niyo po kami upang maging karapat-dapat po sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, now, alam niyo po, dito po sa ating pong pag-aaral, yung sinabi ko dito, but refuse profane and the old wives' fables. Ay dito po makikita natin that let us stay away from the worthless history or our own nature. Right. Instead, let us exercise ourselves to be godly. Yan. Minsan kasi, compromising is not an exercise para po tayo ay maging matatag na, mas masipag na maging matatag na Kristiyano. Tandaan niya ha, ganito. Alam niyo sa unang obserbahan ko, kapag ang Kristiyano hindi disiplin sa kanyang katawan, hindi rin po siya disiplinado sa spiritual. Alam mong bawal, pero ginagawa ng iyong katawan, mas lalo na sa spiritual. Alam mo bawal, gagawin mo at gagawin mo. Kasi nagagawa mo sa physical eh. Alam niyo ang isang Kristiyanong disiplinado? Yung disiplinado na marunong tumanggi sa masama sa katawan. Alam niya ang compromising. Di ba? Tingnan niyo, obserbahan niyo ang mga Kristiyano kung hindi disiplinado sa katawan. Sila yung sensitive.
sa spiritual na buhay. Sila yung madaling matisod. Sila yung madali na nakusan mawala sa church. Right. Kasi mahina kanilang katawan. Ang Sunday pinagpapalit. Right. Hindi dumadalo. Di ba? Pinagpapalit ang isang bagay. Compromising. Because of what? They are weak. At kailangan natin dito maging matatag. Tandaan nyo ha? Para masabi kayo ano po. Bakit? Kasi pag-aaralan natin na reflection pala ang ating physical sa spiritual. Tandaan nyo, ang ginamit yung salita, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Tingnan nyo po ha. Makikita ninyo in a physical manner po, in a physical situation, aspect, natin po makikita, in example lagi ang physical na pangangailangan. Sapagkat ang spiritual, para maging matatag, disiplina ng katawan ang namumuna. At kailangan natin maintindihan ang mga bagay nito. Alam niyo po, the regular physical activity can improve your muscle, strength, and boost your endurance. At katulad din po yan sa spiritual na buhay. A regular physical activity can be improved, and also regular spiritual activity can improve your spiritual strength and boost your faith. Ang problema, kaya meron tayong daily devotion, kaya meron tayong daily prayer, meron tayong daily communication to strength, to give us strength, to boost our faith po sa Panginoon. Tingnan nyo ha, alam nyo ang pagiging matatag na relasyon? Sabi nila, ang susi, communication. Right? Communication. Tingnan nyo, ang magkaibigan, kapag hindi na nag-uusap, lumalamig ang kanilang relasyon. Right. Alam nyo, ang kayong mga anak, para maging matatag ang inyong relasyon sa inyong magkapatid, minsan naman ay magsama-sama kayo. Right. Usap-usap kayo. Right. Nami-miss ni nanay patay yan. Right. Gatherings. Di ba? Ang problema lang, pag nasa abroad na, yun ang mabigat. Buti na lang, mayroong ano tawag doon? Messenger. Messenger. Hindi, tawag doon yung Video call. Video call! Kaso lang, may video call na nga. Hindi pa makapag-video call. O, di ba? Ang daming paraan ng communication, pero hindi natin ginagamit. Right. Pero ang communication niya ba sa Diyos, nagagamit di ba? Kapag nawawala ang communication, humihina ang relasyon. Right. Ngayon, alam niyo ba kung bakit kayo malayo sa Diyos? Kasi hindi kayo prayerful. Hindi kayo nag-pray. Ayaw yung kausapin ng Panginoon. Di ba? Ayaw yung kausapin, tapos ayaw nyo pang kausapin ng Panginoon. Ito ha, ayaw yung kausapin ng Diyos, tapos sa Biblia, ayaw nyo rin kausapin ang Panginoon. Lack of communication. Let us exercise about the communication. Sapagkat mahalaga po yan sa family, sa relationship, napakahalaga po yun. Alam niyo po sa Philippians chapter 2 verse 16, sabi po doon, Colossians, ba? Di ang nagpapangsyon eh. Ayun. Hindi nga nagpapangsyon. Tingnan mo nga bakit hindi nagpapangsyon. Okay, hindi yan sa Matthew 4. Ayan. Sa Philippians 2:16, sabi po doon, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Dito makikita natin yung salitang holding forth the word of life. Ang holding forth the word of life, meaning, let us exercise, meaning maintaining our exercise to hold on, to hold forth for the word of life. What is the word of life? That will give us life. The word of God. Right. Di ba? Ito yung kung saan na ito yung magbibigay sa atin para po tayo maging malakas. Remember ha? Exercise will give you strength and boost your what? Physical needs. At ganoon din po sa spiritual needs. Kung iyaano po natin ito. So hold firmly to the word of life, meaning the maintain exercise. Then on the day of Christ's return, Right. we will be proud that we didn't run the race in vain and our work was not useless or meaningless. That's right. Alam niyo po, minsan kapag hindi tayo nag-exercise,
Pagdating ng Panginoon, masusurprise kayo, magugulat kayo. Alam niyo mga Kristiyano ganito. Ang Kristiyano, ang second coming, hindi dapat kinagugulat yan. Ang nasusurprise, yung hindi talaga naghihintay sa Panginoon. Uy, raptured na pala! Raptured na pala! Sabi na, iwanan ako. Yan ang kinakuwori po nila. Yung maiiwan. Pero ang mga Kristiyano naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, talagang ano po yan. Alam niya na mangyayari. Alam niya magaganap at hindi siya masusurprise. Right. Sapagkat dadagilid siya ng Panginoon. Ang nasusurprise ang maiiwan. That's right. Yun yung isang bagay na kung saan manatili kita sa exercise. Alam niyo sa sports? Sino dito mahilig sa sports? Sports. Wala kayong hilig sa sports. Basketball. Volleyball. Bowling. Lahat ng sports nga eh. Sports. Anong hindi ko man mabanggit? Billiard. Jackson. Ayan. Carla Cruz. Tambak try Sabi, may nahuli kasi. Nahuli. Bawal na sugal eh. Nahuli. Sabi ka na. Oh, bawal yan. Sabi niya, Mamang Pulis, sports po ito. Bakit sports? Na-exercise po yung aming kamay. At yung aming galing. Kung paano mapapakara. Okay, lahat ng sugal. Then, lahat naman ng sports ngayon may sugal na eh. Punta ka sa probinsya, basketball may sugal. Right. Yan. Billiard, may sugal. Di ba? Bowling, meron din yan. Matalo sa pagbabayad. Okay. Now, in sports, tingnan natin sa sports. In sports, sabi po dito, ang motto ng sport, their motto is body culture. Tama naman, di ba? Kayong mga ng mga nag-gym. Ayan. Their motto is body culture. But in the spirit, our motto must be soul culture. Tingnan yung connection na pag makikita natin yung relationship, yung connection about the body and soul, the spirit. Okay. So ito yung kailangan po natin itong maintindihan. Tingnan nyo ha, the comparison. Tingnan natin. Introduction ito. Sa Matthew 4:4, sabi dito, but he answered and said, it is written, man shall live by bread alone. They speak about the body. Di ba? The physical need. Right. The food that we need. Like our need. But by every word that proceeded out of the mouth of God, not only in our physical need, but we need also the spiritual need. Kaya ka minsan kapag hindi ka kumakain, mamamayat ka, ganun din po sa spiritual. Diba? Mamamayat ka din. At kapag wala kang disiplina sa pagkain, sa spiritual, wala ka rin disiplina sa spiritual. Right. Compromising kaya mong gawin. Kasi bakit? Hindi ka kasi disiplinado sa katawan. How much more sa spiritual? Di ba? Kalimitan sasabihin, pwede na yan, okay na yan. Wala namang nakakakita eh. Uy, kakain ako mamayang gabi, may matitirang pagkain. Wala namang nakakita sa akin. Ayan, mandadaya. Aray ko. Yung, magsosoft drinks ako, wala naman sa church. Aray ko. So soft drinks ako, wala naman sa church eh. Ang ayaw lang naman magpa-soft drinks, yung nasa church. Walang disiplina. Alam natin na ito ay masama sa physical, pero ito pa rin. Alam niyo po, if there is a physical exercise, there is also spiritual practice. Di ba? Sige. Alam niyo, bakit pinapagaling niyo, umiinom kayo ng gamot para gumaling sa sakit, right? Right. Pag may sakit, pag may lagnat, ayaw niyo na ang inyong katawan ay masira. Ang gagawin niyo, inom kayo ng gamot just to protect or na dumarating po ng sakit. At inaasahan niyo gagaling kayo. When was the last time kapag nagkasakit ng spiritual? Hinahanapan niyo ba ng lunas ito? Hinahanapan niyo ba? Hindi lamang sa sa gamot gumagaling ang tao, kundi sa salita ng Diyos gumagaling din ang tao. Amen. Tinuloy ko na yun. Hindi macho porcor yun O di ba? Physical and spiritual, ito yung laging comparison kung paano po natin disiplinahin ang ating sarili. At kailangan po natin itong gawin, mga kapatid. No Christian shall neglect his body.
Correct naman eh. Kaya nga nagpapaganda ka eh. Nagpapatina, pag maputi mo. Pag nakakalbo, naglalagay ng sombrero, di ka pinuka. Di ba? Kino-cover mo eh. Di ba? Non-Christian should neglect his body. Hindi niya pinababayaan ang kanyang katawan. Di ba? Tignan niyo mga kasuotan niyo. Nagsusuot pa kayo ng sira-sira. Gusto niyo presentable. Di ba? Gusto niyo ay maayos. Nagpapabango. Gusto niyo mabango. Right. Lahat ng ating katawan. Naglalagay tayo ng gold. Di ba? Sa katawan. Nagme-make up tayo sa ating katawan. Lalaki hindi. Oo ka lang oo eh. Tapos, di ba, nagpapabango, naliligo, pinakabanguan ng katawan para maging mabango, maging fresh. That's right. Sa lahat, right? Right. Ginagawa natin ito dahil gusto natin maging malinis. That's right. What about the spiritual? Sige nga. When was the last time na minikapan ninyo ang spiritual na buhay? When was the last time na pinapaliguan ninyo ang inyong spiritual? When was the last time na pinapakain ninyo ang spiritual? Di ba? Hindi lamang physical lang nangangailangan, sabi po sa mga people poor. Kundi tayo din naman, ang spiritual, ay kailangan din po niya. That's right. Ang mga bagay na yan. Alam niyo po, but when the body lacks nutrition, food, and does not exercise, it will break down. And God will also allow it to happen in the spiritual aspect. Ganito yan. Tingnan niyo ang doktor. Kapag pumunta kayo ng doktor, gimutin mo ito ng inuin mo itong gamot, tapos huwag mong kakalimutan mag-exercise. Kita mo yun? Including exercise. Huwag mong kakalimutan na pagkainom mo ng gamot, lakad-lakad ka na konti. Di ba? At para ma-exercise ang ating katawan. Di ba? Exercise. Para maging malakas ang katawan. Kaya nga mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay maging masigla. Di ba? Kasabihan niyo ng taga-Cebuano. Okay, now, tingnan natin. Tingnan niyo mga kapatid. Dito po sa sinasabi sa 1 Corinthians 3:16 and 17. Ito malimit ko itong banggitin. Sabi ko dito ni Pastor Apostle Paul, know ye not that ye are the temple of God? Katawan na naman mga kapatid. Right. Physical na naman appearance ang naging example ko dito. Sabi dito, hindi mo ba alam na ikaw ay templo ng Diyos? The body. Our body is the temple of God. And the Spirit of God dwelleth in you. Kita niyo po? Kasama na naman siya ang Spirit ko sa pamumuhay. Di ba? Yung appearance ng physical, there is also inside within the body, there is the presence of the spiritual being. Sabi dito, if any man defile the temple of God, ito na ha, ang sino man daw sumira sa katawan na ito. Ayan, sa katawan ha, physical appearance. He shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Ang laki ng effect na kapag nagkaroon tayo ng kapabayaan sa katawan, ang laki din ng effect sa katawan ng ating spiritual na buhay. Di ba? Patunayan natin na kung saan ay tayo hindi nakikipag-compromise. Right. Di ba? Ang say, no, no. Ang yes, ay yes. At ang hihigit pa rito ay kasalanan. Di ba? So kung Kristiyano ka, mamuhay kang Kristiyano. Exercise natin ang pagiging Kristiyano. That's right. Di ba? At kailangan natin itong i-exercise para maging malakas. Di ba? Pag nag-exercise ka, upang ang katawan natin ay maging masigla. Right? Right. Gamit na gamit yung talata yung kasabihan na yun. Now, let us notice about, dito pa rin tayo, introduction pa rin. Bago natin pagkalaaya exercise na yan. Notice the two things of beneficial matter. Yung binanggit po natin sa ating po pinaka-teksto, yung 1 Timothy chapter 4, verse 7. Sabi po dito, but refuse profane in old wives' fables and exercise themselves rather to God. The first word na sinabi po din, exercise thyself. It is a personal matter. Right. It is an individual responsibility. It is our duty to exercise
It is our duty and individual responsibility po na mag-exercise po kayo. Sapagkat sabi nito, thyself, yourself, myself. At kailangan po natin mag-exercise. Sa bawat isa po ba nag-exercise individual? Nag-exercise po ba kayo? Hello? Amen. Yeah. Nag-exercise po ba? Amen. It's a personal matter. And ginagawa niyo po ba yun in personal aspect po? The second one, yung rather unto godliness. Yung salitang rather unto godliness, it is a prophetable. Pag ginawa mo ito, ang makikinabang Diyos. Pag ginawa mo mag-exercise ka sa iyong sarili, ang makikinabang ba ikaw, pag ako nag-exercise, ikaw ang lalakas? No. Pag nag-exercise ka, ako ba ang lalakas? No. It is all about a prophetable matter. Kayo ang makikinabang. Right. Ang hindi nag-exercise, siya ang mahina. Siya ang may kahinaan. Siya ang hindi magiging malakas. Siya ang madaling bumagsak. Siya ang madaling magkasakit. At siya ang nagpag-iiwanan sa lahat ng bagay na yan. Alam niyo po sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, yung kasunod na verse na binasa kanina. Sabi dito, for bodily exercise, ayan, for bodily exercise, profited little. Ibig sabihin, yung pag-exercise yun ninyo, yan, pag-gym mo, pag, ikaw na nag-gym ka, hindi ka nag-gym, kaibigan mo lang si Jim. Nag-gym siya, at mga mo na yan. At ang katawan niya, maganda. Yan. Maganda yun. Gym na, gymnasium. Gymnastic. Okay. Siyempre, pag mayroong ebidensya, malaki ang katawan. Naku, huwag mo bibiruin yan. Biruin mo na payat, huwag lang ganyan. Okay, now, so makikita natin, sabi dito, but bodily exercise profited little. So, ibig sabihin, sige, prepared ninyo na i-alagaan ninyong katawan. But, sabi dito, but, yung semicolon, but, godliness, ito yung pang-spiritual but godliness is profitable unto all things. Ang may higit na pakinabangan ay ang spiritual. Di ba? Spiritual. Sige nga, graduate ka ng, higher degree. Ang makikinabang physical. Masteral. Physical. Ang makikinabang. Degree. Honor. Degree. Doctoral. Degree. Di ba? O lahat na ng katangian na mayroon ka. Pero pag namatay ka, dala mo ba yun? Hindi. Ang higit daw na may pakinabang ay ang pang-spiritual na buhay. Yung godliness. Di ba? Godliness. At yan ang kailangan po namin sapagkat yun ang malaking pakinabang sa lahat. Tingnan niyo po. Yung physical guiding is good, but spiritual training for godliness is much better. That's right. Mga kapatid, huwag natin unahin po ang katawan. Kung unahin niyo ang katawan, huwag naman mauhuli ang spiritual. Di ba? Sapagkat kailangan po ma-exercise din po siya. Tatlong elemento ang katawan ng tao. Tatlong elemento ang tao. Katawan, kaluluwa, at spiritual. Okay, yung tatlo na yan. Now, kung ang tatlo na yan, ay kailangan niya, pare-pareha sila na lumakas. Di ba? Dapat pare-pareha sila lumakas kasi may kanya-kanya silang pagkain. May kanya-kanya silang pagkain. Kung pinapakain mo ang iyong katawan, pinapakain mo ba ang spiritual na pagkain na dapat niyang kainin? Yan ang sinasabi kong physical guiding is good, but spiritual training for godliness is much better. Ang kailangan po natin ito. Sapagkat, sabi po, that spiritual exercise is profitable in two special ways. Number one, tingnan natin, yung last part po. Sapagkat kung lagi po tayo nag-exercise po, at ang spiritual natin ay napapalago natin, there is the heavy promise po of the life that now is. Ngayon po, ay mayroon po itong kalakip
na pangako po sa atin. At yung sa darating pa na panahon o oras. Yung pakikinabangan mo ngayon ay pakikinabangan mo pa rin hanggang sa dulo ng iyong buhay. That's right. At yan po ang dapat po natin maintindihan. Nung pinag-uusapan po natin about the physical exercise, and let us talk about the spiritual exercise. Now, what are the exercises in which we are to engage in order to produce and maintain our spiritual fitness? What are they? Number one, let's talk about our daily exercise routine ng buhay ng spiritual. O sige, huwag na natin, isakwera na natin ang katawan. Pero ang problema kasi natin dito, yung routine ng ating spiritual exercises, nakakalimutan na natin. Na magtanong, Pastor, paano ba? Paano ba ang ating mga gagawin ng mga mananampalataya, ang tamang gagawin niya para po siya ay mag-i-exercise palagi? Para ma-maintain po niya ang pagiging spiritual fitness po. Number one, our daily prayer. Sabi ng Biblia, pray without ceasing. Ganito ha, kapag, halimbawa Brad, tumigil ka sa pag-weights mo, tumigil ka sa pagtatakbo mo, wala si Kuya Greg eh, tumigil ka sa pagbabike, tumigil ka sa pag-exercise, ano ang effect nito sa katawan? Sige nga. Ha? Mawawala ang muscle. Muscle? Mawawala ang muscle. Mawawala ang lakas. At manghihina. Yan. Mawawala yun. So yun yung, nawawala. Alam niyo ba kung bakit sinabi ni Apostle Paul dito na pray without ceasing? Why? Sapagkat kailangan ng mga Kristiyano i-practice palagi ang panalangin. Part of our exercises is about prayer. Kaya inutos mo yung pray without ceasing. Now, number one, our daily prayer. Alam niyo ba kung bakit prayer? Prayer because it is what? An effective defense against temptation. That's right. Alam niyo kung bakit ang mga Kristiyano ay nahuhulog sa kasalanan? Right. Because of what? Lack of prayer. That's right. Kapag dumating ang temptation, halimbawa, dumating ka, Lord, paalisin mo ito. Hindi ikaw yung temptation. Hindi, an illustration lang yan. That's right. Di ba? Pag-pray mo. Halimbawa, nandun ka na sa ano ba yung night club. O, di ba? Ano yun? Ano ba? Gabing club. Oh, di ba? Pumasok ka sa isang area ng makasalanan. Anong gagawin mo? Mag-pray ka. Tingnan mo, lalabas ka. Pag dumating ang kasalanan, mag-pray ka. Alam mo kung bakit bumabagsak ang tao sa kasalanan? Because of what? Lack of prayer. Sabi mo dito sa Matthew chapter 26 verse 41, sabi doon, watch and pray. Right. Tingnan niyo po ha. Pag sinabing watch and pray, pag nakita mo na ang kasalanan, mag-pray ka. Pag nalaman mo na ang makasalanan, manalangin ka. Kaya watch and Pray. ang Kristiyano, watch lang and then pray. Tinignan lang at tinitigan pa talaga. Tinitigan ng mabuti eh. Sabi ng mga sabi nga lang, pag nakakita ka ng magandang babae, lalo na sa mall, dami dyan sa mall. Ayaw ko sa mall eh. Kaya pag si Mrs. sa mall, sabi ko, doon lang ako sa patihan. At ang mga nagkakapi kasi doon, mga disente, mga lalo na kapag mga meeting ng mga Doon tayo madalas. nakatakip lahat ang katawan. Hindi ako sumasama sa pag-iikot ng mga yun eh, kapag yan ay nag-mall sila. Doon lang ako sa isang lugar. Kaya lang ako sa isang lugar. Pag may meeting naman sa mall, tatawag ako ng Kristiyano, "Hoy, available ka ba?" Yes, Basta ka rito. Basta libre. Oo, basta. Malinit kong takip ko, ito eh. Wait, dito ako sa SM. Saan ka ba ngayon? Practice mo mag-pray. Pagkatapos mo mag-pray, pagka dito, wala ako kasama. Yan, kami dalawa kasama. Brother Rick, ang tayo eh. Pag nandito ako sa Kabuya, pag sinigan na dyan, nini-store ko yan. Brother Rick, andyan ka ba? Laging available yan eh. Kahit may sakit. Sabi niya, sige, may sakit ka mo po eh. Sumama mo naman ako, walang kasama. Ay, bumalik! Sumama.
Minsan si Kuya Boy, tinitext ko, sige, ano ka, Ando? Wala akong kasama. Okay, now, ito yun na kung saan, para sa temptation po, kapag nakita mo na, then pray that ye enter not into where? Temptation. Right. Sabi nga nun, pag ang kasalanan daw, tinignan mo ng isang beses, hindi ka nagkakasala. Nakita mo eh. Yumuko ka na agad, nakita mo. Ano ba yun? Pero, pag inulit mo pa ng tingin, papasok na daw ang kasalanan. Kaya mga Kristiyano, ganito, isa lang ang tingin. Wala nang alisan. Baka daw hindi magkasala. Nakapag-pray naman eh. Nakapag-pray naman eh. Pray before Lord, work. patawarin mo na ako ah. Ayun. Watch and pray. Kapag nakita ang kasalanan, then you must pray. Para maiwasan mo. That's right. Amen. Sapagkat the Spirit indeed is willing. Palakasan natin talaga ang Espiritu, pero ang ating katawan, napakalina. Right. Madali ka matukso. Kaya, when you watch, when you saw it, then, you need to pray. Pray. That's right. At sabihin niyo po, Panginoon, alisin mo ako dito sa lugar na ito. Ayun, namatay, Kristyano. Okay, another thing, pray. Let us exercise our ano po, the number one point about pray. Pray for those who treat you badly. Bakit kailangan natin manalangin? Minsan kasi, mayroong mga masasamang tao, sinasamantala ang kabaitan ng Kristiyano. Di ba? Ganito ha, kapag ang Kristiyano inaapi, yan ang buhay ng Kristiyano. Right. Pero kung kayong Kristiyano ang nangapi, kayo ay hindi Kristiyano. Anti-Christian. Di ba? Anti-Kristiyano kayo. Nakikita nyo laging mali. Di ba? At yan ang isang bagay. Pero dapat ipag-pray ninyo. Right. Huwag niyo ipag-pray na, Lord, kunin ko na ito. Pag-pray natin. Sapagkat sabi nito, pray for them which despitefully use you and persecute you. What else about the prayer? To exercise our prayer. Right. Number 3 is all about praying together with your brethren. Okay, now, kasi sabi dito sa Acts 1:14, sabi dito, this all continued with one accord in prayer. Sama-samang panalangin mga kapatid, at nangyayari po to sa prayer meeting. Alam niyo po ba ang tawag po dito sa lugar na ito? Ang tawag po dito sa Matthew 21 verse 13, my house shall be called the house of prayer. And this is the house of prayer. Eh sabi dito, inutos dito, this all continued with one accord in prayer. Eh sino lang magkakasama? 7. Mapalad na pag nakasampu. Di ba? 10. At yung isa ay galing pa ng Santo Tomas. Oo. Kayo taga rito lang. Oo. Ano kaya? Aray ko. Di ba? Ala eh, sama-sama tayo din eh. Panalangin eh. At isa naman ang Diyos eh. Dami natin eh. At pag sino man nagsama-sama, ang Diyos ay nasa gitna. Yeah? At yan ay let us pray together and let us come and pray inside the house of God and the house of prayer. Okay. So yun po. Pangatlo, why we need to pray? Pangapat, pray because you believe in God. Right. Di ba? Naniniwala ba kayo na mayroong Diyos? Amen. Naniniwala kayo sa Diyos? Sumasampalataya kayo sa Diyos? Then we need to pray. Sapagkat ang hindi nagpipray, hindi naniniwala sa Diyos. Why? In all things whatsoever you shall ask in prayer, believing, you shall receive. Because there is God. The God will give it you whatever you want to pray. That's right. In all things. Ay kailangan po natin ito ilapit po sa Panginoon. At yan po ang kailangan natin. Now, ang sino ba itong mga nagpipray? They are the righteous person. They are Christian. They will call it Christian. Sapagkat sabi nila, the prayer of a righteous person, that is a Christian. That is you and me. He is what? A powerful prayer. And it will produces wonderful result. That's right. Man. Alam niyo, natutuwa ako minsan kapag doon po sa bagay, group chat. May nag-pray, last night, may nag-pray, yung kanyang apo ay nasa hospital, about a prayer. Di ba? Nagandahan ng ating mayroon tayong open na communication po para doon. Di ba? At humihingi siya ng a righteous person to
pray with him, to pray with the sick person. Di ba? Ito yung at ikaw yun, mga kapatid. That's right. In-ignore niya ba yun? No. Sapagkat yung prayer request na in-ignore niyo, you are not claiming that you are a righteous person, that you are a Christian. Kapag nakatanggap kayo ng prayer request, you need to stop and pray. You need to stop and pray. Why? Because naniniwala siya, yung kanyang isinit ay ang makakabasa ay ang mga righteous person. And that is you and me. Yan ang kailangan po natin. Do you have a regular prayer time? Kung wala, simulan mo na mag-exercise ka. That's right. Simulan mo na mag-pray. Simulan mo na kung saan mag-exercise at palagi kang mag-pray. Sapagkat naniniwala ka na mayroong Diyos. At naniniwala ako na ikaw ay isang righteous person. That you are a Christian. Pangalawa, our daily devotion. Let us exercise our daily devotion. Diba? Daily devotion at kailangan po natin. If the athlete is to get strong, grow muscle, produce quality, he must have the right, he may have the right food. Di ba ganun? Kapag sa nag-gym ka, meron kayong tamang pagkain lang para doon, para sa muscle ay mabuhay. I-convert ang taba into muscle. Tama ba? Oo. Sting ka, Pastor. Sino dito ang mataba? Kung mataba kayo, inaamin nyo, kayo mataba, gusto nyo maging muscle yan, i-convert, tuturuan kayo doon kung paano. Pero there is a specific food na kailangan nyo lang pong kainin. Tama ako, right? Brad? Tama ako, ano? Oh. Okay, and so much, if we are going to become a strong Christian, if we eat the right spiritual food, just to convert the Word of God into strong spiritual life natin. Right. Sapagkat ang pagiging matatag, kumakain ng tamang pagkain. Amen. At ang tamang pagkain ng ating spiritual food ay ang banal na kasulatan. Okay. So yan po. Now, let's talk about this. A good, healthy Christian feeding on God's Word. Right? Right. Alam niyo yung 1 Timothy chapter 4 verse 6? Part noon yung yung nakabold na letters po dyan. Sabi niyo, nourish up into the words of faith and of good doctrine whereunto thou hast attained. At yan po dapat manatili po sa atin. Yung po mga kailangan mahubog tayo sa ayos po ng ng salita ng Diyos, sa words of faith at ang mga doktrina na ating nababasa, dapat magpatuloy tayo. Yun yung mayroon kayong motivation na magpatuloy. Whereunto thou hast attained. Ibig sabihin po noon, mga kapatid. Alam mo kung bakit kayo mahina sa doktrina? Hindi yung bang pananamit. Doktrina natin yun pananamit Pero hindi nyo alam. Yung pong yung pakikisang-ayon. Right. Yung pong paninigarilyo. Right. Yung pong pag-iinom ng alak. Right. Oy, kayo mga young people ayaw na ayaw mo mabalitaan na nag-beat kayo? Beat ba tawag ka? Big. Beat. Tingnan mo, hindi ko alam Beep. Hindi mabuti sa yun, sa kalusugan. Hindi mabuti yun. Right. Tama? Pastor, hindi naman po sigarilyo na usok na sabi lang physical ng tawag dito, science, masama din. Yung chemical na yun. Di ba? Ba't anong layunin? Yan ang tanong ko Talaga minsan meron ako winitis naninigarilyo, lakas niya manigarilyo, maya-maya naninigarilyo. Sabi ko, tinanong ko, bakit ka naninigarilyo? Para ma-relax po. Sabi ko ma-relax ka. Pero pag bibili ka ng sigarilyo, hindi ka ma-relax. Sabi niya, bakit po? Ang mahal ng sigarilyo Bago ka makabili magkano sigarilyo ngayon? Magkano sigarilyo ngayon? Gano'n po? Dito sa naman. Wala kayo, laki tinda na ba? Ayun, dinadaan ako sa tawa. Magkano sigarilyo ngayon? Ilang stick? Depende daw, Pastor. 10? Camera po. Ano, may tindahan ka?
Ano alam? Sige nga. Ano alam sa 10 piso? 10 piso nga ba? Sa stick. Tapos pag sinigarilyo mo yun, wala pang 1 minuto, ubus na. Piso dalawa. Di ba? Magkano? Noon daw basta piso dalawa bili nila. Pangalan ko sa 2008. Meron sa tindahan pinagalitan ko. Teenager ako yung bumibili sa grocery dito sa Santo Tomas. May pumasok na bata, 2. At yung mga barkada nandun, naiwan. Sabi ko nun, ay pabili ko na siguro. Pinagbigyan. Tapos sabi ko, ay sandali po. Sabi ko gano'n, ay bawal po ang minor na pila ng sigarilyo. Ano nakatira ng tindahan? Hindi po, pinabibili ko ng tatay niya para sa akin. Mali po yan. Gusto niyo pong kasuhan kayo. Ay malaki pong ano yan, daw nagbibiro. O hindi niya pinagbiro. Hindi niya pinagbinta. Ay hindi po ako nagbibiro. Ay magkakakaso po kayo niya. Subukan niyo lang ang itahilan niya na inutusan lang yung batang ito na bumili ng sigarilyo. Ang akala po nila, nasa government official ako. Kaya kasi po, subukan niyo lang, pagka makakasuhan po kayo. Ay, hindi na po sir, okay ka po. Sorry po sir, nagsasabi na, sorry po sir. So ulitin po ha, yun ang pabibilan ko mga bata ito. Yung mga bata, yung 2 bata nagalit, pinagbulungan ako, tinuro ako gano'n. Sabi ko gano'n. Kaya ko namin yung mga bata. Naku po, hindi ang mga tindahan yan. Pinagbigilhan ng mga, ang mga bata na naninigarilyo. Pag nalaman niyo po yun, huwag niyo pagbentahan. Right. Supilin niyo po. Pero huwag niyong awayan ha. Supilin niyo lang. Takutin niyo lang yun. Huwag yung bata takutin niyo. Takutin niyo yung nagbebenta. Dahil sa yung matured eh. Ito, minor ito eh. So, para malaman nila na bawal na. Kaya yung mga kabataan po doon, pag nakikita ako, umiiwas na sila. Ayun naman. Okay, another thing. Reading the Word of God regularly, blessing will come to you daily. Yeah. Sapagkat sabi nga po sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but shall meditate therein night, and thou mayest observe to do according to all that written within. That, sabi ka na, to them, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Alam niyo po, kaya nagiging matagumpay ang ibang mga Kristiyano, nagiging matagumpay sila sapagkat nag-exercise sila magbasa ng Biblia. Nagiging malakas ang kanilang spiritual, ang kanilang negosyo, nagiging malakas din po. At hindi ito maghihina. Sapagkat naniniwala po sila sa salita ng Diyos. And the last one, let us exercise the presence of God. Okay, yung presensya naman ng Diyos. Sinasama niyo ba ang Diyos sa sa kalokohan? Sino dito mga tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Diyos sa tagapagligtas? Tapos kumagawa kayo patuloy ng kasalanan. Na-exercise niyo ba yung presensya ng Diyos? Hindi. O wala talaga kayong Kristo sa puso, kaya patuloy kayong gumagawa ng kasalanan. Right. Alam niyo ba yung Kristiyano patuloy na gumagawa ng kasalanan? Sila yung Kristiyano sa bibig, pero hindi Kristiyano sa puso. That's right. Kristiyano lang sa puso, pero sa puso hindi. And let us exercise the presence of God. Sabi po sa sa Hebrews chapter 13 verse 5, sabi dito, for He hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Pagkatapos mong tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, but as sa John chapter 1 verse 12, sabi dito, but as many as receive Him, to them they give them power to become the sons of God. Tinanggap Son of God. Ibig sabihin, tinanggap mo si Kristo, kasama mo si Kristo, at sinabi dito, I will never leave thee nor forsake thee. At ang mga Kristiyano kasama nila ang Diyos, hindi dapat nila mapahiya ang Kristiyano. Ganito eh. Halimbawa, kasama kita. Tama kita. Iayaw mo manigarilyo. Ang gagawin mo, diyan ka muna. Diyan ka na, pagkatago, maninigarilyo. Siya pwede mong iwan. Pero ang Diyos hindi. Kasama mo siya. Isipin mo, naninigarilyo ka? Pati ba naman ang Diyos naninigarilyo? Bakit? Dinala mo siya sa kalokohan. Right. Tama? Right. Yung ba ang tamang exercise? Pinapahiya mo ang Diyos sa harapan ng tao. Right. Di ba? Pakikilala kang Kristiyano tapos gumagawa ka ng kalokohan, ng kamalian. Di ba?
Alam mo ba na hindi ka Kristiyano? Pag ginawa mo yan, hindi ka Kristiyano. Huwag mo sabihin sa bibig mo na Kristiyano ka. Hindi! Hindi totoo Kristiyano ka. Alam niyo po ba? Did you know? Did you know that we can only exercise the presence of God if we are soul winner? Right. Alam niyo ba na ang mga Kristiyano pong gumagawa ng soul winning, sila talaga yung mayroong presensya ng Diyos. Okay, tingnan niyo po. Sabi doon sa Matthew 28 verse 19 and 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teaching them, ito yung mga nagtuturo, mga teacher, ito yung mga nagpa-Bible study, ito yung mga nagbibigay ng drugs, ito yung nagnanakondor, ito yung mga nagtuturo sa lansangan, sa mga bata. Sabi dito, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. Lo, sabi ng Diyos, I am with you always, even unto the end of the world. Right. Alam niyo yung may presensya po talaga, na-exercise po nila presensya ng Diyos kapag ikaw ay soul winner. Nakakilala ka ng unbeliever, bahagyan mo. Alam mo yung pinsan mo, nagkaroon kami ng pagkakataon, naglalaro kami ng Biblia, kami dalawa lang. Gusto niya salita ng Diyos, pero ayaw niya maniwala at ayaw niyang tumanggap sa Diyos. Parang ayaw, hindi ko maintindihan. Okay ang salita ng Diyos, pero ang pagkakaintindi niya kasi, mababagong religion, no? Ang mababagong relationship. Diba? Alam mo, minsan may sayang ang mga pagkakataon, kaya ang Diyos hindi nagkukulang eh. Diba? Minsan dumarating ang pagkakataon, gagamitin ang program para makakilala ka sa Panginoon. Right. Sinayang mo ang pagkakataon na yan. Diba? At hindi siya naging open. Iniwanan niya ako. O, diba? Okay lang. Okay, now, next. Ito yung isang bagay na dapat natin makakatandaan. Pag nalaman natin, let us, talk about the relationship, not the religion. Huwag ka, alam mo, sa salwin, huwag ka na magpakilala ng baptist. Di ba? Ang ipakilala mo si Kristo. Sapagkat ang Panginoon, nung siya ay nagsasalita, nagpipraise ng word of God, wala siya sinasabi about the religion. He talk about the relationship. To become the sons of God. To become the children of God. Yun yung relationship, not the religion. Do not promote about the religion. Promote natin ang relationship at ang Panginoong Yesus. Yun ang kailangan po natin. Alam niyo po, by living in fellowship with the Lord, when He exercise the presence of God. Yan po, alam niyo po kung talagang tayo po ay nag-i-enjoy sa ka-fellowship natin ng Panginoon, kung ini-exercise po natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Kumakanta ng Christian song, hindi worldly song. Right. That's Ang right. isang palatandaan na kung saan ay ano ang tawag dito, malayo ka at ang presensya ng Diyos ay wala sa iyo, okay lang na kumanta ka ng worldly song. Pag okay sa iyo yun, ay, ang presensya ng Diyos. Diba? Saan ka nakakita na pinupuri ng iyong katawan ay ang hindi ang Diyos. Right. So, mga kapatid, ay talagang alam niyo po kami alam niyo kung bakit minsan kapag nagpapatawag ng ng gathering ng pamilya ko, alam ni Mrs. to. At hindi ako tumadalo. Sumasama ang loob nila na hindi ako nadalo. Alam mo bakit? Kasi ang tugtugan, sugal dito at inuman ang madadatnan ko. No, kasama ko ang Panginoon. Tapos pupunta ako doon na makikipagtugtugan ako doon. Makikipag-ano ako doon, halubilo ako doon. Sabi ko sa anak ko, pinaliwanag ko sa mga anak ko, hindi tayo pwedeng makijoin sa mga kamag-anak natin. At ang sabi ko sa kanila, kung alisin ninyo ang alak, alisin ninyo yung mga music, alisin ninyo ang sugal, dadalo ako. Inalis nila. Pag inalis nila, pumunta ako, nanay mo si Mrs. Naging mayama ang aming pong reunion. Kaya sa tuwing ako iimbitahan po nila sa minya, alam nila na ang madadagdagan ko ay yun. Nung may patay sa amin, hindi pa nakailang tayo. Pinatitigil ko sugalan doon. Sabi ko, kapag kami ay magkakaroon ng service, ay dapat walang sugal, walang alak, at magsiservice kami. Yung patay ang tatay ko,
Patay ang aking kapatid. Tignan ko pagdating ko doon, wala, malinis, mga nakaupo lang, nakikinig talaga. Di ba? Pwede naman pala silang sumunod eh. Bakit ikaw, Kristiyano, ang dapat sumunod? Di ba? Right. Ang problema, tayong Kristiyano sumusunod sa gusto nila. Hindi ba pwedeng silang sumunod sa gusto natin? Kung ayaw nilang alisin nyo, di mo kang pumatid, huwag kang pumunta. Right. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. Amen. Kasama mo ang Diyos. Amen. Tapos makikipagano ka, halubilo, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Sa mga bagay na hindi ka aya-aya sa Diyos, huwag kang makipamatok, huwag kang pumunta. Sapagkat hindi ka aya-aya. Kaya ako sa aming magkakapatid, talagang tawag sa akin, Pastor. Ayan na si Pastor. Kapatid ko, kuya ko, tanongin mo, hindi ako tinatawag na akin, Pastor ang tawag sa akin. Mga kapatid ko, tawag sa akin, Pastor. Why? Kasi nakita po nila ang Kristo sa puso. Alam niyo kung bakit ang tatay ko na-save? Kung bakit po siya nandito? 30 years na pinagpipray ko ang tatay ko. Why? Bakit ko siya na-save? Umiyak siya sa akin. At ang sabi niya, anak, naniniwala ako na mayroong Diyos. Nakita ko sa buhay ko na mayroong Diyos. Ang tatay ko, hindi naniniwala na mayroong Diyos. Pero nakita niya sa pamamagitan ng pamumuhay. Kasi na-exercise natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Kung may exercise natin, makikita. Kahit na hindi ka magsalita, makikita ang buhay niya. Sa conclusion, notice about this, that if we are exercise ourselves regularly, sufficiently, one thing will take a holy determination. A holy determination. Ano po sabi dito sa Philippians, chapter 3, verse 13 to 14? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto the things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Right. To simplify about this ano po, yung Philippians 3:13, ito yan. Forgetting the old life, and let us exercise the present life. What is your present life? You are a Christian now. You are not in the form of the old nature. You are not the old man. You are not the unbeliever. Your present life is as a believer. And let us exercise it. When it comes in prayer, when it comes in devotion, when it comes the presence of God, nadala-dala niyo po kahit saan kayo pumunta. Because those who always exercise never lose. But the losers never do exercise. Let us pray. Panginoon, muli